mga Momster, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, mga ka-dandit or dadit, dapat ang aking bibigyan ng reaction video ngayon, ay yung episode 16 kung saan sinurpresa ni Sir Dan si Medit. Ayan, sorpresa. Speak of sorpresa, diba tumama yung hula natin? Doon isa kong reaction na malay natin, baka sorpresahin tayo ni Kalinga Prab dahil si Kalinga Prab ay full of surprises. Ayan na nga, no? May sorpresa na nga na nangyari at episode 6 na yun napanood. So, yun nga sana ang aking dapat bibigyan ng reaction. Pero, kagabi, nag-live si Kalinga Prab. Actually, yung tinapik dyan ni Kalinga Prab, yung pag-iyak ni Ate Nelia dahil nga doon sa mga pambabash, no? Ng ilan sa mga supporters ng Daddy ay actually gusto ko na rin sanang bigyan to ng reaction, no? Kasi nga naririnig ko yung mga pambabash at syempre nakakapanood din ako sa mga ilang reactors ng Kalingap dyan nga sa mga pangyayaring yan. But hanggang sa ito na nga, no? Nag-live na si Kalinga Prab tungkol dyan. Well, ako ang sa akin, definitely walang matinong tao na a-agree, no, doon sa mga ginawang pambabash kay Ate Nelia. Si Ate Nelia, wag na lang nating sabihin na sobrang lapit yan sa mag-asawang Jack and Kalinga Prab dahil nakita natin kung papaano niya alagaan at ituring na parang isang anak si Baby Rabay. Siyempre, nakikita natin, no? Alam natin kung gaano kamahal yan ng mag-asawang Jack and Rob. Natural, gaano ka-importante sa kanila si Ate Nelia at nakikita nila kung gaano nga ang pag-aalaga rito. Pagkatapos, ibabash natin ang ganun. O wag na lang si Kalingap Rob, mismo si Kalingap Dan, di ba? Maglilipat na siya, aalis na siya doon sa tinitirahang coffee shop, kinakalinga para, but, di ba, magkakaroon na siya, mangungupahan na siya ng sarili. Isa si Ate Nelia sa pinapasalamatan niya at pinahalagahan niya, dahil nga, nung mga panahon na nandyan siya kila Kalinga Prab, si Ate Nelia yung nag-aasikaso ng pagkain niya. Kaya nga, nung nalaman niya yung problema ni Ate Nelia doon sa bahay, ay agad-agad siya nag-volunteer na tutulong siya sa paggawa ng bahay nito. O wag na natin anuhin yan. Wag na natin sabihin kahit hindi siya malapit kay Kalingap Dan, kay Kalingap Prab, kahit hindi siya malapit sa Kalingap, yung the mere fact na lalait tayo ng tao, no, dahil sa kanyang katayuan sa buhay, ay mali po. Kahit gaano tayo kataas, wala po tayong karapatan na mang-apak, no, sa ating kapwa. At ang iniisip ko po dito, ang concern ko dito is yung mga ibang supporters ng Daddy, no, na syempre mas maraming mga supporters ang Daddy na hindi naman ganun talaga karude kung magsalita, no? Maaaring sumasagot sila sa mga kumbaga mga pukol ng ibang kampo, pero ito pong nangyari kay Ate Nelia na ultimo sa messenger ay chinachat pa nila sila at si Ate Nelia, foul na yan. At saka yun na nga, ano, kumbaga yung kawikaan sa Filipino na ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Ganyan ang nangyayari ngayon sa supporters o sa Team Daddy na alam natin mas maraming mga followers ang Daddy na hindi naman ganyan, na kay bubuti, na napakaganda ng ginagawa. Di ba nga, pinagmalaki pa kayo, pinagmalaki pa ni Medit kay Kalinga Prab, yung mga supporters niya, dahil kahit yung hindi lang ang Daddy ang sinusuportahan, kung hindi yung mga beneficiaries ni Kalinga Prab na walang sponsor ay tinutulungan nila. Pagkatapos, paano to? 'Di ba? Mabubura yung magandang nagagawa ng iba dahil dito sa mga iilan.
ng mga fans. Huwag tayong maging masyadong emotional. Kasi pag pinairal talaga natin yung mga emosyon natin, makakalimot tayo at hindi tayo makakagawa ng tama. Eto, gasgas na po ito, pero muli kong sasabihin, when the emotion is high, the intelligence is low. Nakakalimot po talaga tayo kapag ang pinaiiral natin ay ang ating puso. So, hindi pa naman po huli ang lahat. Pwede pa po natin baguhin yan. Huwag po natin ikatwiran na alangan sila lang ang magsasabi ng masama kay Medit. Alangan sila lang ang pwedeng mambash, kami hindi. Kasi po, pag ganun ang katwiran natin, ang mangyayari niyan, batuhan na lang ng batuhan na lang ng batuhan ng mga, kumbaga, pukulan na lang ng pukulan ng putik, hanggang sa ano ang mangyayari, di ba? Sino ang mas higit na maapektuhan? Maapektuhan ang buong, di ba, community ng Dadit. Ultimo si Medit, maapektuhan, si Kalingap Dan, maapektuhan, hanggang sa, hindi natin masabi. Kung mairita na si Kalingap Rab dyan at itigil na, no, ang paggawa ng Kalingap serye na Dadit, o di pa paano, di mas lalo na tayong nawalan, di ba, ng entertainment. Kasi ang daming mga supporters na sobra yung pagiging sarado ang isip. Wag po, kung tayo ay humahanga sa meron tayong mga iniidolo sa Kalingap Love Team pa yan, o kahit sa showbiz pa yan, kahit po sa mga, sa mga volleyball, nagbabatuhan din sila ng mga, sa kanilang idol eh. Humanga na lang po tayo, at wag naman yung masyado tayong emotional. At saka, hindi naman po natin sinasabi na tatahimik na lang tayo, no? Pwede naman natin sagutin yun ng maayos at hindi nakakasakit ng damdamin. Hindi po ba? Kasi magsasakitan lang at na magsasakitan tayo. Walang mangyayari. And besides, na balitaan ko rin na after daw nung live ni Kalingap Rab ay meron pa ring kumbaga conversation sa GC at may mga ilan-ilan ding mga supporters ang nakapagsabi ng hindi maganda kay Kalingap Rab. Gusto, may masasabi pa ba tayo kay Kalingap Rab? Eh, samantalang napaka-patas, napaka-bait, maunawain ni Kalingap Rab, no? And, ito isa pong patunay na talagang si Kalingap Rab ay marunong rumespeto. Doon din sa live niya kagabi, ang daming humahang sa kanya. Ang daming nag-challenge sa kanya. Sabi niya, Kalingap Rab, gawan mo ang Danjoy. Kahit isang video lang, challenge ko sa'yo, tingnan natin kung sino ang mas maraming views. Tingnan natin kung hindi maka-million views siya. O, diba? Kung si Rab ay mukhang views lang, tulad ng sinasabi ng iba, pinatulan na yan. Kasi alam natin na talagang lumalakas ang hiling sa Danjoy. Alam mo ang naging sagot ni Kalingap Rab, sorry po. Ang sabi niya ay hindi po. Irespeto po natin si Medit. Diba? So, sana, pakakaisipin po natin ang mga sinasabi natin bago natin bitawan yan. Lagi-lagi, huwag natin kakalimutan na mas mataas pa rin po ang isip kaysa sa puso. Okay? Mas lagi po natin paiiralin ang isip. At saka, huwag po natin kakalimutan yung pinost o laging pinapaalala sa atin ang sinusuportahan natin si Medit. Meron siyang pinost, sa kanyang FB. Ito po, napakaganda. Ito po yung pinost, Share post po ito ni Medit. Sabi niya, silence is power. A parrot talks too much but can't fly high. An eagle is silent but has the ability to touch the sky. A lion is silent but is the king of the jungle. Move in silence. Let your results make the noise. Di po ba? Hindi natin kinakailangang maging maingay, maging madaldal. Sabi nga, dapat mas makita sa gawa kaysa salita.
Hindi po kailanman magiging mali ang paggawa ng mabuti. Po ba? Laging paalala sa atin ni Medit, piliin natin ang pagiging maunawain, di ba? At yung marunong tayong magpigil at huminahon. Ayan ang laging sinasabi ni Medit, di ba? So, with that, mga kadadit, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan sa araw na ito. Mag-ingat po tayong lahat, and God